ng reklamong plunder na isinampa sa ilang mambabatas. Pakapanayan po natin sa studio si Attorney Enrique de la Cruz, Junior Legal Counsel ni Senador Juan Ponce Enrile. Attorney de la Cruz, good morning po. Magandang umaga, Igan. Apo, gusto na namin muna kumustahin yung lagay po ni Senador Enrile. Siya ay nakalabasan ng ospital. Hindi pa. Ngayong umaga, as we speak, ay kukunan pa siya ng mga dugo para sa testing. At hopefully by Wednesday ay makalabas na siya. Okay, anong naging sanhi po nito? Tumaas ang kanyang blood pressure dahil nahirapan siyang umihi at nagkaroon ng bara sa kanyang urethra. Subalit, ito naman po natanggal na ng kanyang mga doktor. Okay, handa niya harapin itong kasong ito, Attorney? Yes, Igan. Ayon nga sa kanyang sariling statement ay nakahanda siya makipagtulungan sa investigasyon ng Ombudsman at malaki ang tiwala niya sa Ombudsman. Bagamat nalulungkot siya sa minadali at kulang-kulang at hindi patas na investigasyong ginawa ng DOJ. Okay, kilala po ba ni Senador Enrile si Janet Lim Napoles, Attorney? Hindi niya ito kilala ng personal at hindi pa niya ito nakita o nakaharap man lang. Pero anong depensa na yung NGO po ni Napoles ang may pinakamalaki na bigyan po ng PDAF o pork barrel ni Senador Enrile? Hindi pa namin nakikita ang reklamo, Igan, pero base sa aming dokumentong hawak, ay wala namang pinirmahang dokumento si Senator Enrile na naglalaan ng anumang bahagi ng kanyang pork barrel patungo sa mga NGOs ni Napoles. Wala pong ganong dokumento. Kasi nakalagay dito, hindi nga commission, kickback pa, no? Ang terminong ginamit. Kaya nga po. Hindi po yan totoo. Inosente po. Alam mo ba ni Senator Enrile lahat ng ginagawa ng kanyang Chief of Staff na si Atty. Gigi Reyes? Hindi po namin yan na masasagot. Ang alam po namin ay binigyan niya naman ito ng authority at kung ano ang ginagawa po ng kanyang Chief of Staff ay hindi naman po lahat ng mamonitor ni Senator Enrile. So posibleng ang transaction no, between Napoles and Atty. Gigi Reyes, Attorney? Posible po yun. Okay. Dito ho, ang kasong plunder ho ay sinasabing non-bailable. So paano ito pinaghahandaan ng inyong kampo? Naniniwala po kami, Igan, na hindi nga ito masasampas sa Sandigan Bayan sapagkat wala ang mga elemento ng plunder laban kay Senator Enrile. Tulad po ng? Una-una po, ang isang elemento ng plunder ay ikaw ay nag-accumulate ng humigit kumulang 50 milyong piso. Subalit, wala naman po sa sinasabi ng sino man sa mga whistleblower o sa mga dokumentong inalabas nila na nagsasabing may nagbigay o may tinanggap si Senator Enrile na lumalabas na si 50 million pesos. Wala po. Wala. Okay. Merong mga pananaw, kagaya ni Senator Miriam Santiago, ang gusto yung mga sinampahang senador ng plunder, suspendihin agad. Nakakalungkot po yan sapagkat unang-una po, sa ilalim po ng batas, ang suspension ay manggagaling sa korte kapag ang kaso ay naisampa na sa hukuman. At ang nakakalungkot po dito, noong 1996, kung tama ang aking panahon, ay nung siya naging unang senador, ay nasampahan po ng kasong graft, si Senator Miriam Santiago, at nag-issue ang Sandigan Bayan ng suspension order laban sa kanya. Nung panahon na yun, ay kinwestiyon niya at sinabi niya hindi tama yan. Pero sabi ng Korte Suprema, dapat suspindihin dahil may kaso sa hukuman. Subalit hindi rin po siya sinuspindi ng Senado noong nakaraang panahon. Okay, sabi ko ng kampo ni Senator Enrile mismo na selective daw ang pork barrel proceeding na ito o probe. Ba't niya ho nasabi ito, Attorney? Igan, kung titingnan mo yung COA report, ayon sa COA report mismo, mula 2007 hanggang 2009, may 115 billion na releases. Subalit ang sakop lamang ng COA report ay 32 billion. Nasaan yung 69 billion? Saan napunta? Doon sa 32 billion na sinabi ng COA na anomalous or irregular, 10 billion lang ang pinili ng DOJ. Bakit? Bakit hindi nila pinaliwanag kung bakit hindi kinuha yung buong 32 billion na releases ayon mismo sa COA ay irregular? So, hindi ito patas, hindi kumpleto dahil ayon nga mismo sa DOJ, ito ay partial. At gusto ko lang balikan yung sariling salita ni Secretary De Lima nung Senate investigation. Sabi niya, to be candid, we are extremely under pressure to file this case ASAP. So sa makatwid, napilitang i-file ang binadaling kasong ito. Okay, sa tingin niyo mahaba-haba pa itong prosesong ito, Attorney? Mahaba-haba pa ho ito dahil po magkakaroon pa ng proseso sa Ombudsman. Okay, maraming salamat, Attorney Enrique de la Cruz, Jr., Legal Counsel ni Senator Juan Ponce Enrile. Maraming salamat po. Samantala, susunod!